Muling umakyat si Carmel sa lupain isang araw matapos mabalitaan ang pagpasa ng bagong kaibigan sa pagsusulit nito upang maging isang ganap na arkitekto. Dala-dala niya ang kanyang handog na regalo sa binata, nakabalot ito upang masurpresa ang tatanggap nito at nilagyan ng laso sa gitna. Mag-isa siyang nagtungo sa gubat kung saan malapit ang bahay ni Melo, lumabas siya sa kanilang lagusan na nagmula pa sa teleportasyon ng Domersya. Walang nakakita sa paglitaw ng lagusan sapagkat nakaprogram na ito na hindi lilito sa lugar na may tao. Ito'y upang maiwasang matuklasan ng iba ang kanilang bayang pinagpala. Gaya ng nakaugalian ay tinago niya ang lagusan gamit ang kanyang kadosya na palamuti sa kanyang kwintas. Tao po. Ani Carmel nang makarating sa labas ng bakuran ni Melo. May nakita siyang sumilip sa bintana ng manti nilang bahay na pinalilibutan ng iba't ibang halaman ngunit hindi niya tiyak kung si Melo iyon. Ilang saglit may lumabas si Melo sa kanyang tahanan at masayang nakita si Carmel. Carmel, anong ginagawa mo rito? Akala ko nasa Manila ka na. Nag-uumapaw sa galak ang kalooban ni Melo nang makita ang dalaga. Bumalik ako rito para personal kang i-congratulate. Tuloy ka, ipapakilala kita sa tatay ko. Tamang-tama, naghahanda kami para sa selebrasyon mamaya. Nagkatay kasi kami ng baka kanina. Binuksan ni Melo ang kawayan nilang bakod at pinapasok si Carmel. Carmel, napadayo ka ulit dito. Bakit hindi mo sinama ang mga kaibigan mo? Gusto mong solo din si Melo, no? Pangaasar ni Melker na kasalukuyan ang nasa likod ni Melo. Gumising-isip pa ito at tila hinuhuli ang kilati ng dalaga. Kuya, doon ka muna. Mag-uusap muna kami. Medyo inis na tinura ni Melo sa kanyang kapatid. Iniisip niya marahil gumaganti ito sa kanya sa pangaasar niya noon sa kuya niya noong mga panahong nobyo pa lang nito ang napangasawa. Busy kasi yung mga kaibigan ko kaya ako lang ang pumunta. Sagot ni Carmel. Batid din niyang kahit yayain niyang sumama sina Brainy ay tiyak na hindi naman iyon sasama sa kadahilan ng gusto nilang mapag-isa sina Carmel at Melo. Aba anak, sino naman itong napakagandang dalagang kasama mo? Tanong ng ama ni Melo na lumapit sa kanila mula sa kanilang likod bahay. Kamukhang kamukha siya ni Melo. Para bang pinagbiyak na bunga ang dalawa. Tay, si Carmel po pala. Siya po yung kinikwento ko sa inyo noong isang gabi. Carmel, tatay ko. Pagpapakilala ni Melo. Magandang araw po. Nagmano si Carmel sa ama ni Melo na siyang ikinatuwa naman ito. Bibihira na lang kasi sa mga tagalupa ang nagpapakita ng ganitong klaseng paggalang. Magandang araw din niya. Mabuti naman at nakabalik ka ulit dito. Inikwento ba kasi sa akin ito ni Melo? Pagpasensyahan mo na kung napakaliit ng aming bahay. Hindi naman po problema sa akin kung gaano kalaki ang bahay. Mas importante po yung nakatira rito. Lalong napahanga si Melo sa mga salitang binitawan ng dalaga. Kaya naman hindi niya mapigilan ang ngumiti ng hanggang tenga habang nakatingin sa maaliwalas na mukha ni Carmel. Nararamdaman niyang muli ang paru-parong nagliliparan sa kanyang tiyan. Ang kanyang puso'y muling tumitikok ng mabilis sa tuwing tinitignan siya ng dalaga sa kanyang mga mata. Paupo ka muna. Paghahanda kita ng pagkain. Alok ni Melo habang inamamwestra ang kamay sa upuang nasa labas ng kanilang bahay. Oo nga niya. Napakaaga mong dumating, hindi pa luto lahat ng handa namin para sa anak kong architect. O siya, hayaan mo na si Melo na ipaghanda ka ng makakain. Sabi ng ama ni Melo. Umupo si Carmel sa upuang matatagpuan sa labas ng munting tahanan ng binata. Sakop pa naman ito ng bubungan kaya hindi siya nag-aalala sa init ng araw na unti-unti nang tumataas. Sa likod ng kanyang inuupuan ay nakita niya ang isang malaking tarpaulin na nakaguhit ang larawan ni Melo na nakasuot ng itim na toga. Nakasulat din sa tarpaulin na iyon ang mga katagang, "Congratulations Architect Melitri Del Fugo." Inilapag ni Melo ang isang bilaw ng bihon, pansit malabon, puto at marami pang iba. Hindi pa ito kompleto dahil niluluto pa lang nila ang iba pa. Labis na nagulat si Carmel sa dami ng pagkain nakahain sa hapag. Ang dami mong handa. Okay lang yun. Hindi pa nga kumpleto yan eh. Wala pa yung specialty kong kaldereta, matagal-tagal pang maluto yun. Gusto kong matikman mo, ngayon lang kasi kami naghanda ng ganito. Tuwing birthday namin hindi naman kami naghahanda. Sa kagaling naman ko sa benta ko ng mga isda eh. Ayan ka na naman, minamaliit mo na naman ang sarili mo. Marami ba kayong bisitang darating? Oo, darating yung iba naming mga kamag-anak. Ngayon lang kasi may nakapasa ng ganito sa pamilya namin. Talaga? Naku, sigurado ako, may inspire yung mga kamag-anak nyo sa'yo. Hindi rin. Kamag-anak lang tingin nila sa amin kapag may pera kami. Kapag wala, kinakalimutan nila kami. Sarili ko ngang kinalimutan na ako. Naging seryoso ang pinta sa mukha ni Melo habang dahan-daang nakaupo sa tabi ni Carmel. Halos sumayad na ang kanyang muso sa lupa. Sorry,
May pinagdadaanan ka pala. Hindi ko alam. Okay lang. Kumain ka na lang dyan. Inabot ni Melo ang pinggang walang laman sa dalaga habang nakangiting nakatingin sa mukha nito. Teka, hindi mo ba ako sasaluhan? Mamaya na ako kakain. Hindi pa kasi luto yung kalderetang baka. Eh di mamaya na lang din ako kakain kapag nakahanda na ang lahat. Gusto kong matikman ang specialty mo. Ikaw talaga. Sige, iwan muna kita rito ha. Tulungan ko lang sila sa pagluluto. Gusto mo tulungan kita? Wag na. Bisita kita, ayoko namang pagurin ka mamaya magalit pa sa akin ng mga magulang mo. Sabihin inaalila kita. Ani Melo at pumasok sa kanilang bahay. Ilang saglit may daladala na ng binata ang kaserulang may lamang kaldereta. Ang kuya naman ay dinala ang kanin at ang ipag ay dala ang isang kawali ng sisig. Sumunod din ang tatay niyang may daladalang isang malaking mangkok ng linsong manok at menudo sa magkabila nitong kamay. Ang dami! Sabi ni Carmel nang makitang inilalapag ng pamilya Del Fuego ang mga putahe. Oh, Melo, kumain na kayo riyan ha. Ikaw, huwag kang mag-iyak kung may kailangan ka sabihin mo lang. Sabi ng ama ni Melo at muling pumasok sa loob. Salamat po. Bago ang lahat, gusto ko munang ibigay sa'yo to. Congratulations! Nakangiting iniabot ni Carmel sa binata ang Reg Along kanyang dala na pinatong niya sa kanang bahagi ng kanyang kinauupuan. Wow! Salamat. Alam mo sobrang saya ko na nakilala kita, Carmel. Ako rin. Sige, buksan mo na. Sana magustuhan mo. Inunit ni Melo ang balot ng Reg Along binigay sa kanya ng dalaga upang malaman kung ano ang nasa loob nito. Nasurpresa siya nang makita ang kahon na naglalaman ng kulay itim na relong panlalaki. Hindi niya kilala kung anong tatak ito na nagngangalang Flame. Isa itong sikat na brand ng relo sa Plomasya. Binuksan niya ang kahon at nakita ang analog watch na may nakasulat na pangalan niya sa loob at nakaukit ang isang magandang modelo ng bahay na ngayon niya lamang nakita. Ang bahay na ito ay makikita lamang sa Plomasya. Namangha ang binata sa ganda ng regalo sa kanya ni Carmel. Mukhang mamahalin to ha. Salamat ha. Promise iingatan ko to at lagi kong susuotan. Hinawakan ni Carmel ang sisidlan at kinuha ang relo na nakalagay doon. Inabot niya ang kaliwang kamay ng binata at siya mismo ang nagsuot ng relo rito. Habang ginagawa niya ito ay nakatingin sa kanya ang binata at muli na namang tumibok ng mabilis ang puso nito. Salamat. Ani Melo. Napakalapit ng mukha nila sa isa't isa, nakatingin sila sa kanilang mga mata. Melo. Isang boses ng babae ang narinig ng dalawa dahilan upang lumayo sila sa halos dikit na nilang mga pisngi. Nagtaka si Carmel kung sino ang babaeng nasa labas ng bakuran ni Melo. Samantalang tila nag-iba naman ang kaninang masayang mukha ng binata. Lorraine, anong ginagawa mo rito? Ani Melo. Lumapit siya sa kanilang kahoy na bakod kung saan nasa kabilang panig nito ang babae. Hindi na sumunod pa si Carmel, nanatili lang siya sa kinauupuan habang pinagmamasdan ang kinaroroonan ng babae. Gusto lang kitang i-congratulate, sabi ng babaeng nagngangalang Lorraine. Sino yung babaeng kasama mo? Don't tell me, may girlfriend ka na. Bago kong kaibigan. Napatingin si Lorraine sa relong nakasuot sa braso ni Melo. Namangha siya rito kaya inilapit niya pa ang kamay ng binata sa kanya upang makita ito ng malapitan. Ang ganda ng relo mo. Napangiting sabi ng babae. Ay ito ba? Tinuro niya ang relong nakasuot sa kanyang braso at napatingin sa kinauupuan ni Carmel at pinatawan ang mga salita. Regalo to sa akin ng kaibigan ko. Nawala ang ngiti sa mga labi ni Lorraine nang sabihin ni Melo na ang estrangherang babaeng bisita nito pala ang nagregalo ng napakagandang relo. Ang ngiting iyon ay napalitan ng pagkayamot. Hindi mo ba ko papapasukin? Oo nga pala. Tuloy ka. Binuksan ni Melo ang nakasarang bokana ng kanilang bakuran at pinapasok ang babaeng may masamang tingin kay Carmel. Pinaupo ni Melo si Lorraine sa upuang katapat ng kinauupuan ni Carmel. Pinagigitnaan sila ng isang mahabang lamesang pinatungan ni Melo ng iba't ibang pagkain. Hindi na malaya ni Carmel na nakaupo na ang babae dahil kasalukuyan siyang kumakain ng kalderetang niluto ni Melo. Carmel, Pagtawag ni Melo sa dalaga at napatangalan naman ito sa kanya. Sorry, nandiyan ka na pala. Aniya at napangiti siya sa binata habang ngumunguya ng kaning kasusubo niya lang. Naibilang naman niya ang pansin sa babaeng nakaupo sa harapan niya. Nilunok niya muna ang pagkain sa kanyang bibig bago magsalita. Isa siya sa mga pinsan mo? hindi. Classmate ko nung elementary, kapitbahay na rin namin. Si Lorraine. Lorraine, si Carmel, kaibigan ko. Pagpapakilala ni Melo sa dalawa. Hi, Lorraine. Inilahad ni Carmel ang kanyang kamay sa babae ngunit tila alanganin itong makipagkamay sa kanya dahil hindi agad nito inabot ang kanyang kamay at ang mga mata nito ay tila nais makipag-away anumang oras. Nakipagkamay din naman ito sa kanya, gayunpaman ay walang ngiti sa mga labi nito. Para itong pinagsakluban ng langit at lupa sa pinapakitang ekspresyon ng kanyang mukha. Sandali, kukuha ako ng pinggan mo. Ani Melo kay Lorraine. Kumuha ka na rin ng sayo para makakain ka na rin. Kasi 'di ba mamaya may mga darating ka pang bisita? Mainam nang kumain ka na ngayon. Ang sarap ng kaldereta mo, in fairness. Tama tol, sabayan mo na yang si Carmel. Para mamaya, kwentuhan na lang kayo ng kwentuhan. Sabi ni Melker na naririnig ang kanilang pag-uusap.
Naibelag din ang tingin niya kay Lorraine. Nandito ka rin pala. Nabalitaan ko rin kasi na nakapasa si Melo kaya pumunta ako rito. Hindi ko naman alam na may iba na palang nagpapasaya sa kanya. Mas mabuti nga sigurong umuwi na lang ako. Tumayo si Lorraine sa kinauupuan. Halata sa mukha nito ang labis na pagkadismaya sa inaasal ng kaibigan. Nararamdaman niyang hindi iniintindi ng kaibigan ang kanyang presensya dahil sa bisita nitong magandang babae. Labis na nagulat si Melo sa sinabi ng kanyang kaibigan kaya napatayo rin siya sa kinauupuan at pinigilan itong umalis. Teka, Lorraine, anong sinasabi mo? Kaibigan kita, isa ka sa mga nagpapasaya sa akin. Nagsiselos ka ba kay Carmel? Ako, nagseselos. Hindi no. Siguro kailangan ko muna kayong iwan. Mag-usap muna kayo. Excuse me. Umalis si Carmel sa kinaroroonan ni Melo at Lorraine upang hayaan silang mag-usap. Nararamdaman niyang siya ang dahilan ng pag-aaway ng dalawa. Lumabas muna siya sa bakuran ni Melo at naglakad-lakad muli sa kagubatan. Sa paglalakad na iyon ay may biglang pamiring sa kanyang mata gamit ang kamay, tila pinahuhulaan kung sino ito. Hinawakan ni Carmel ang mga kamay na nakapiring sa kanya. Kilala niya ang kamay na iyon. Kamay iyon ng lalaki, kamay iyon ng kanyang kaibigan, kamay iyon ng kaibigang nagtapat ng pag-ibig sa kanya. Si Arman. Sigurado siyang kay Arman ang kamay na pumipirang sa kanya. Arman, alam kong ikaw to. Binitawan ni Arman sa pagkakapirang ang kanyang sinisintang dalaga na pinagbabawal ng batas ng kanilang bayan. Ang dalagang apo sa tuhod ng kapatid ng kanyang lolo. Napakalapit ng kanilang dugo na kahit sa lupa ipagbabawal na umibig sila sa isa't isa. Mas malapit ang dugo'y mas malaking pinsala ang matatamo ng Plomercia sakali mang labagin nila ang ikatlong utos ng kanilang mahal na Janos. Kilalang-kilala mo na talaga ako. Pati mga kamay ko kilalang-kilala mo. Akala ko ang pangalan ng lalaking yun ang pabantitan mo. Mapangakit na pagkakasabi ni Arman. Anong ginagawa mo rito? Gusto kong makita kung sino yung Melo. Gusto kong makasiguro kung karapat-dapat siya sa'yo. Bakit mo gagawin yon? Wala kang karapatang diktahan ako kung sino ang gusto kong makasama. Tumalikod si Carmel sa binata at bahagyang lumayo rito. So mas gusto mo na siyang makasama kaysa sa akin na kababata ko. Muling humarap si Carmel sa binata habang nakakunot ang noo. Hindi mo pa rin ba naiintindihan na kailangan kong umiwas sa'yo para mawala yung nararamdaman mo para sa akin? Naiintindihan ko. Pero Carmel, hindi ko kaya. Kayanin mo. Utang na loob, kayanin mo, Arman. Carmel, umiiyak ka. Inupot niya ang kanyang panyo sa bulsa ng kanyang suot na pantalon at iniaabot ito sa dalaga ngunit hindi nito tinagap. Pinunasan ni Carmel ang mga luhang gam-aloy sa kanyang pisngi at buong tapang na binitawan ang mga salita. Kapag pinagpatuloy mo yung ganyang gawain mo, pareho tayong mapapalaya sa Plomercia. Alam ko ilang ulit ko na tong sinasabi sa'yo. Pero sana huli na to. Umuwi ka na, Arman. Pabayaan mo na ako. Kaya ko na ang sarili ko. Carmel, nandito ka lang pala. Akala ko kung saan ka na napadpad. Sinabi pa tuloy ni Kuya na kinuha ka raw ng engkanto. Sabi ni Melo na naglalakad mula sa likuran ng kinatatayuan ni Arman, kasama niya rin ang kaibigang si Lorraine. Napalingon si Arman sa kinaroroonan ng tinig ng lalaking tumawag kay Carmel at nahadyok sa kanyang paningin sina Melo at Lorraine. Muli niyang ibinaling ang tingin kay Carmel at binitawan ang mga salita. Siya ba? Nangulang ang sagot ni Carmel sa kababata at muling umagos ang mga luha mula sa kanyang mga mata.